Ama naming Yahuwah, dumating na ang oras ng aming pagsamba. Inaalay namin ang oras na ito sa aming buhay. Na sana tanggapin mo at tunghayan mo ang bawat isa sa amin. Na sana sa oras ng pagsambang ito, ikaw ay aming mapuri. Ikaw ay masiyahan sa amin. At tatanggapin mo sana ang bawat isa. Tumatawag at naglilingkod sa iyong banal na harapan. Ama, maraming mga nangyayari sa aming pakaligiran. Ama, marami kaming naririnig na nakakatakot at masasamang balita. Ngunit, Ama, sa kabila ng mga ito, ikinukubli mo ang bawat isa sa amin. Tinatakpan mo kami. Nagkakaroon kami ng katahimikan. Kami masaya na maglilingkod po sa iyo. Basbasan mo ang bawat sambahayan. Basbasan mo ang bawat magulang. Basbasan mo ang bawat aming mga anak at mga apo. Sana, Ama, ang mga magulang dagdagan mo pa ng habang buhay. Matiguyan at mabantayan namin ang aming mga anak at mga apo sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Ama, sa oras ng pagsambang ito, dala namin aming munting abuloy. Hindi upang babayaran namin aming kaligtasan, kundi Ama, sana'y basbasan mo tayo maging mabiyaya na ito'y magamit sa iyong katotohanan, magamit sa paglago ng aming paglilingkod sa iyo. Sa teknolohiyang ito'y makamtan na makarating sa iba't ibang dako ng mundo. Makita ang mga kapatid, mga defenders na nasa iba-ibang lugar. Makasama namin sa ganitong paglilingkod. Sama-sama kaming nag-aaway ng pagsamba sa iyong banal na harapan. Patawad sa aming mga nagawang pagkukulang. Patawad sa aming nagawang pagkakamali. Sana, Ama, tunghayan mo ang aming pagsambang ito. Inihanda namin ang aming puso at mga isipan upang matanggap namin ang iyong mga payo. Ito ay masunod namin sa aming pamumuhay. Inihanda rin namin ang aming sarili sa pagtanggap ng iyong mga biyaya na iyong ibubuho sa aming pagsamba. Sana makita mong kami karapat dapat na tumanggap. At ito'y magamit namin sa aming pangangailangan, sa aming paglakbay sa magulong sanglibutan ito. Pagalingin mo ang aming mga kapatid na may sakit, na hindi namin makasama sa ganitong paglilingkod. Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo ang aming mga kapatid upang sila makasama namin sa mga pagsamba at mga paglilingkod po sa iyo. Basbasan mo ang bawat sambahayan. Basbasan mo ang bawat makikinig sa aming pagsamba. Na sana hindi lamang kami tagapakinig, kundi tumutupad at gumagawa ng iyong banal na kalooban. Ama naming Diyos, nagpapasalamat din kami sa aming hiram na buhay at lakas. Marami na kaming makilala mga nasawi. Marami na ang iyong ginawian ng buhay. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng aming pagkakasala at pagkakamali, ikaw ay nagpapahinuhon. Ikaw ay naaawa sa amin.
Ama, bigyan mo pa kami ng lakas. Dagdagan mo pa ng aming hiram na buhay. Magamit namin hindi lang sa paglilingkod sa iyo, kundi maitaguyod namin kasama namin aming mga anak at mga apo sa paglilingkod sa iyong banal na harapan. Lubos ang aming pagtitiwala. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. Ang aming kapatid na kakasangkapanin mo ngayong boses. Sana ibuhos mo ang iyong masaganang pagpapala. Bigyan mo ng karunungan ng gagaling sa iyo upang lahat kami ay makinabang sa tunay na paglilingkod sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat at kami nagtitiwala. Sasamahan mo kami. Ibubuhos mo yung pagpapala at natanggap na namin ang iyong sa patawan ng aming mga pagkakasala. Ang lahat na ito ay aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay muli na pinahintulutan ng Diyos na magkasama sa ganitong banal na pagtitipon sa pamamagitan po ng ating virtual na pagsamba na tayo'y sumasamba sa Kanya o sa Diyos o kay Yahuwah sa kanyang tahanan katulad ng isinagawa ng mga unang lingkod ng ating Panginoon Diyos na yan ay ang mga unang tagasunod ng Kristo noong unang siglo na nang mawasak ang templo ay sa bahay-bahay sila sumasamba sa Panginoon Diyos. Alam ninyo, mga mahal na kapatid, na ang pagsunod sa utos ng Panginoong Yahuwah ay pinakapangunahing responsibilidad ng bawat individual. At yan ay ating mababasa sa aklat ng Ecclesiastes, ganito po ang ating mapapakinggan. Sa unang talata, ganito po ang ating mababasa, pakinggan po natin. Ngayong nabasa mo ng lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ano po ang ating binasang yan? Pahayag po yan ng ating nabasa na pahayag niya ni Haring Solomon. Ang sabi po diyan ay dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ano po yun? Yung ating pong pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos. Individual na tungkulin po natin yan. Pero ang tanong po natin, gaya ng ating paksa, ang ama ng bawat sambahayan ay may pananagutang iniatas ang Panginoon Diyos na si Yahuwah sa pangunguna sa pagsamba sa Diyos sa tahanan. Ang ating tanong, kanino ho ipinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos ang pamumuno ng bawat sambahayan na maglingkod sa Kanya? Dito sa pagtuturo ng Apostol Pablo, dito sa aklat ng Efeso. Ganito nakasulat. Next slide. Ito po ang ating mapapakinggan.
At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Kanino ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos ang pamumuno at ang responsibilidad na pangunahan ang kanyang pamilya? Yan po ay sa mga magulang. Ang mga magulang, alam naman natin na binubuo ng ama at saka ina. Kaya pag binasa natin doon sa aklat ng Efeso, sa Amplified na salin, mga ama, huwag ninyong pukawin ang inyong mga anak sa galit. Pag itinuloy natin sa bandang ibaba, kundi palakihin sila ng may pagmamahal, ng may mapagmahal na kabaitan sa disiplina at tagubili ng Panginoon. Kaya yan pong responsibilidad na pangalagaan, palakihin ang mga anak sa disiplina, turuan ng mga aral ng Panginoon. Yan po'y tungkulin ng mga magulang, lalo na po ng isang ama. Paano po yung ina? Wala na bang tungkulin yung ina? Alam naman ninyo na gaya ng ating nabanggit, ang magulang binubuo ng ama't ina. Pero ito po ang ating mababasa. Ano naman ang banggit tungkol sa isang ina? Next slide, ganito po ang nakasulat. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Mga magulang pa rin ang banggit yan. Pero pag binasa ninyo sa Kawikaan 1:8 sa Amplified, ang sabi, anak ko, pakinggan mo ang tagubilin ng iyong ama at huwag mong tanggihan ang turo ng iyong ina. Kaya mga kapatid, diyan ay patuloy nating naliliwanagan na ang mga magulang, lalo ang ama, ay nanunungkulan at may responsibilidad na disiplinahin ang kanyang mga anak. Paano yung pagdidisiplinang tama sa ating mga anak? Ang totoo, hindi lang sa ating mga anak maging sa anak ng ating mga anak, mga apo po natin. Di ho ba? Ang sabi, palakihin at turuan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Katulad po nitong si Timoteo na isa sa kamanggagawa ng apostol na si Pablo. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, ano ang katunayan na ang mga magulang ay talagang sa pulmula talagang tinuturuan nila ang kanilang mga anak, lalo na pagdating sa mga banal na kasulatan. Next slide po. Ganito nakasulat. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yahushua. Yan pong kausap diyan ng Apostol Pablo ay si Timoteo. Ang tanong po natin, bakit ang sabi mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan? Paano nalaman yon nitong batang si Timoteo? Sa 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lolang Luisa. Luis sa Ingles, si Luisa, lola po yun ni Timoteo. At ng iyong inang si Eunice, at natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Yan ay binabanggit ng Apostol Pablo kay Timoteo nang sabi niya, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Paano nga ba nagkaroon ng pananampalataya? Itong si Timoteo, ang sabi diyan sa 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Paano niya nalaman yon? Dahil po sa pagtuturo ng kanyang lolang si Luisa at ng kanyang ina na si Eunice. Sa makatuwid, mga kapatid, diyan sa mga talatang ating binasa ay maliwanag na ating natututunan na ang mga magulang, maging ang lola, di po ba, ay talagang pinapananagot ng Panginoon Diyos na turuan ng mga anak, disiplinahin ng mga anak, palakihin sa mga aral ng Diyos. Isang bagong bagay ba yan, mga kapatid? Mabuti basahin po natin na nakasulat sa Henesis. Kailan pa po ito nagsimula? Ng mga magulang ay dapat po talaga na matuto sa kanilang responsibilidad na turuan ang kanilang mga anak, maging ang kanilang mga apo
ng mga aral ng Panginoon Diyos. Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Henesis. Ganito ang ating matutunghayan. Pinatira ng Panginoon o ni Yahuwah, Diyos sa halamanan ng Eden, ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa kanya, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Diyan po sa ating binasa, alam po ninyo, ano po, yan ay ika nga ay karaniwang alam na po natin. Yan po'y tumutukoy kay Adan. Tatandaan natin, ang unang nilikhang ng Diyos na tao ay si Adan. Di po ba? Nilikha niya. Pagkatapos inilagay niya sa halamanan ng Eden. Pagkatapos diyan ay kanyang inutusan. Lahat ang wika ng bunga ng punong kahoy sa halamanan sa Eden. Makakakain ka kahit ano. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung anong mabuti at masama. Bakit? Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Ngayon, diyan ay hindi pa kasama si Eva. Sapagkat pagka binasa po ninyo ang aklat ng Henesis, mga kapatid, ay si Adan lang ang kausap ng Diyos diyan. Pero alam niyo, pag binasa ninyo sa 2:22, kasi sabi ng Diyos, hindi mabuti na nag-iisa ang tao o si Adan. Kaya malilikha ako na magiging kasama niya. Pagka binasa pa ninyo, tuloy-tuloy, nilikha niyang iba't ibang uring mga hayop. Pero walang angkop na maging kasama ni Adan. Kaya ang ginawa niya ay pinatulog niya itong si Adan sa versikulo 22 ng kapitulo 2 ng Genesis at siya ay kumuha ng isang tadyang at pinaghilom niya, ginawa niya ito na isang babae. Yun ay si Eva. Ngayon alam niyo, noong magkasala na itong si Adan at Eva, ay kinausap ng Panginoon Diyos si Eva. At ang sabi ay, bakit nyo nilabag yung utos ko? Di ho ba? Ang sabi nitong si Eva, gawa ang wika ng ahas. Ngayon, ang tanong, paano ho nalaman nitong si Eva na bawal kainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama? Siyempre, ang nagturo sa kanya ay yung kanyang asawa, sapagkat si Adan ang unang inutusan tungkol sa kabawalan. Wala man tayong mababasa na letra por letra na tinuruan ni Adan itong si Eva tungkol sa kabawalan, pero common sense na lang po, sentido común. Sino nagturo sa kanya? Di si Adan na asawa niya. Kaya ang ama o ang pinakapuno ng sambahayan ay nanunungkulan at may responsibilidad na turuan hindi lang ang mga anak nila, kundi maging ang kanyang asawa. Bakit? Sabi sa Efeso, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. Nakita ninyo? Head of the family. Sapagkat siyang head of the family, ay tungkulin niya, sagutin niya, na turuan niya ang kanyang asawa at maging ang kanilang magiging mga anak. Ano ang pagtuturo ng Apostol Pablo tungkol sa kahalagaan ng pagiging ama? Next slide, ganito nakasulat. Ayan, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Ayan ang problema. Utos, ayon sa sinulat ng Apostol Pablo, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Itong si Eva, pinagsabihan ni Adan ng kabawalan, pero siya ay nagpatukso. Ibig lang sabihin, hindi siya nakinig at nagpasakop sa kanyang asawa na si Adan. Kaya diyan sa turo ng Apostol Pablo, yan ay referido sa panahong Kristyanismo. Ang sabi, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. Tulad ng Kristo o ni Kristo na ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mahalaga po ang responsibilidad ng lalaki o ng asawang sa kanyang asawa at mga anak. Itinulad po sa Panginoong Yahusya.
Ang pangulo ng iglesia ay ang Kristo. Ang iglesia ang pinaka-esposa ng ating Pangulong Yahushua. At hindi lang yan, ang katawan niya o iglesia ang ililigtas niya. Kaya ganyan din ang isang babae na may asawa. Dapat ay magpasakop sa kanyang asawa. Alam nyo, gaya ng alam natin, ang apelyido ng babae na Taglay, pagka siya'y dalaga pa, apelyido ng tatay niya. Pero pag nakapag-asawa na siya, magiging middle initial na lang yung apelyido ng tatay niya. Ang kanyang dadaling apelyido na ng kanyang asawa. Kaya, bakit ganun? Sapagkat yun ang katunayan ng responsibilidad ay inaalis na doon sa magulang ng babaeng nag-asawa, kundi ang responsibilidad ay iniaatang na ni Yahuwah sa lalaki na may asawa. Ang tungkulin naman po ng asawa, dapat ay pasakop sa kanyang asawang lalaki. Hanggat ang iniutos ng kanyang asawa, ang kanyang iniaatas sa kanyang asawa, ay naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa Biblia po, sa kasaysayan na nakatala sa Biblia, sinong isa sa halimbawa na talagang pagdating sa decision making ay talagang may lohika at hindi ang kanyang emosyon ang kanyang sinunod. Next slide. Ganitong ating mapapakinggan, mga mahal na kapatid. Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon o kay Yahuwah, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos na mga Amoreo ng lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon o kay Yahuwah. Sino ito? Ito si Josue. Sino itong si Josue na ito na kung tawagin din ay Yahushua? Alam nyo, mga kapatid, siya ang pumalit kay Moises sapagkat sa daan ng paglalakbay, hindi naman nakarating si Moises sa Kanaan Namatay siya. Pinatanaw lang ng Diyos sa kanya ang Kanaan. Pero ang nagpatuloy para sila'y makarating sa lupang pangako ay si Josue. Alam nyo, itong si Josue, noong makikita natin na ang kanyang desisyon ay hindi nakabatay sa emosyon. Ang kanyang desisyon ay nakabatay sa lohika o sa tamang pag-iisip. Ba't ka nga naman maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan? Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi tunay na Diyos. Sino ang kanyang pinaglilingkuran? Para ang wika sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon o kay Yahuwah. Ba't niya sinabi yun? Sapagkat kanyang kinausap ang mga Israelita noon na ang sabi niya sa kanila, bueno, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sinong paglilingkuran nyo. Sabi niya, maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? Yan ang sabi niya sa mga kausap niyang mga kababayan niya. O maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na mga Amoreo ng lupain ay tinitirahan nyo ngayon? Kaya dyan ay ating mapapansin pinamimili ni Josue ang mga kababayan niya. Maglilingkod ba kayo sa ibang mga Diyos? Pero, ang sabi niya, para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon o kay Yahuwah. Sana ganyan din ang ating maging desisyon. Ating desisyon ay hindi nakabatay sa emosyon, hindi nakabatay sa dami ng tao. Na ang makaramihan halimbawa ay pinili ito, ang atin naman ay ginamit natin ang tamang pag-iisip. Aba, sa Diyos ako maglilingkod. Hindi ako maglilingkod sa ibang mga Diyos. Kay Yahuwah ako magsisilbi sapagkat siyang lumikha at lumalang sa akin at ang tungkulin ko ay paglingkuran siya habang nabubuhay. Sa makatuwid, kailangan po sa isang padre de pamilya ay mayroon siyang matibay na desisyon. Kailangan ng kanya pong desisyon ay naaayon sa nakasulat sa Biblia, maglingkod sa Diyos sapagkat ito ang katutubo ng tungkulin ng bawat individual. Mga kapatid, bakit po napakalakas ng desisyon nitong si Josue na kanyang
pinanindigang maglingkod sa Panginoon Diyos, pati ng kanyang pamilya. Ito po dahilan. Pakinggan po natin sa next slide. Deuteronomy. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel. Si Yahuwah o ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon lang. Kaya ang sabi niya di ba? Sa mga Diyos-Diyosan kayo, pero kami sa Diyos lang. Bakit? Sapagkat ang tunay na Diyos, iisa lang. Anong sabi niya? Mahalin niyo ang Panginoon o si Yahuwah na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon. Bakit po napakalakas ng determinasyon, napakalakas ng desisyon itong si Josue para sa akin at sa aking pamilya. Maglilingkod kami sa Panginoon Diyos sapagkat alam niya iisa lang ang tunay na Diyos. At sa iisang tunay na Diyos ay dapat iukol ang pagmamahal. Paano yung pagmamahal? Buong puso, hindi half-hearted. Buong kaluluwa at buong lakas. At ang bilin pa niya sa mga Israelita na mga magulang, huwag niyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan niyo ito. Kaya ang mga salita ng Diyos ay dapat pinag-uusapan, hindi pinagpipilitan. Ituro, hindi sinabing i-impose. Kailangan ituro, i-share ang salita ng Diyos sa mga anak natin. Sapagkat ang mga anak natin, habang lumalaki, siyempre, nagkakaroon sila ng kanilang individual o independent decision. So anong kailangan natin? Ituro lang. Pag naituro natin ang buong sikap, sila ang magpapasya. Hindi natin pwedeng pilitin. Paanong pagtuturo? Sa lahat ng panahon at pagkakataon, nakasama natin ang ating mga anak. Ang totoo, pati mga apo natin. Di ho ba? Katulad ni Luisa, na lola nitong si Timoteo, kasama siya sa pagtuturo ng pananampalataya kay Timoteo. Kaya nga, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, mula pa sa pagkabata, yung nalalaman ng banal na kasulatan. Paano nalaman yun ni Timoteo? Gawa ng nanay niyang si Eunice at ng kanyang lolang si Luisa. Kaya mga kapatid, tayong mga magulang, maging tayong mga lolo at lola, nananagot tayo. Turuan po natin. We have to teach our children about the Word of God and even our grandchildren or great-great-grandchildren pa kung tayo buhay pa. Tungkulin po natin yon. Huwag nating ipagwalang bahala po yon, mga kapatid. Ano ang mga responsibilidad ng padre de pamilya? Ang mga magulang sa kanilang sambahayan. Next slide. Ganito nakasulat sa 5:29. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinakakain niya ito at inaalagaan. Mga kapatid, pag binasa po ninyo sa New King James Version sa Saling Tagalog, sapagkat walang sino man ang kailanmay napupuot sa kanyang sariling laman, kundi nag-aalaga at nagpapahalaga nito tulad ng ginagawa ng Panginoon sa Iglesia. Kaya kumot ang ating asawa isang katawan na lang tayo, di ba? Kayong dalawa'y iisa na lang sa harap ng Diyos Dapat ay inaalagaan. Paano kung nagkaroon ng supling? Aalagaan natin din yung ating mga anak. Ano ginagawa? Para ipakita ang pangangalaga at pinakakain. Binibigyan ng nourishment ang kanilang mga anak. At ang ating, sabi nga, we are bringing them up sa isang paraang makadiyos, sa pag-uugaling makadiyos. Paano natin malalaman yung pag-uugali na makadiyos? Kaya nga po, may Biblia. Palakihin natin sila na sila po ay nahuhubog, yumayaman ang kanilang isipan, lumalago ang kanilang kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po, mahalaga po yung nagbabasa. Di po ba? Mahalaga na atin pong tinuturuan ang ating mga anak at ginagabayan sa kanilang pagbabasa ng Biblia.
Bakit natin dapat gabayan? Baka maligaw, di po ba? Kailangan po ang atin po na pagbabasa sa Biblia ay may katalinuhan sapagkat maraming mga translations at maraming bersyon ng Biblia na nilikot, distorted, twisted ng mga nagsisulat at nagsisalin. Paano kung meron silang nai-encounter na mga talata ng Biblia na para bang Diyos ang Kristo? Samantalang ang sabi din sa ating binasa kanina, iisa lang ang Panginoon, siya lang si Yahuwah. Paano kung mga anak natin may na-encounter sa Biblia na parang it seems na parang ang Kristo ay Diyos? Gagabayan natin. Maling salin yun. Anumang salin na nagsasabing Diyos ang Kristo, mali salin yun. Sigurado yun. At kung hindi man mali ang pagkakasalin, mali ang pagkakaintindi sapagkat ang Diyos mismo ang buong lakas at buong higpit na sinabi niya, ako lamang ang iisang Diyos. Wala akong nakikilalang iba. Bakit mo idadagdag ang Kristo bilang Diyos? Bakit mo idadagdag ang Espiritu Santo bilang Diyos? Kaya gagabayan natin ang ating mga anak. Di po ba? Sinabi ng ating Panginoong Yahushua, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi pa ba sapat yun? Sabi ng mga apostol, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. May isa ring tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang Kristo Jesus. Kung ang Kristo ay Diyos, sino ang tagapamagitan niya sa tao at sa Kanya? Sige nga, sagutin nga nila. Maraming mangangaral, tama ang ibang aral nila. Pero pagdating sa pagka-Diyos ng iisang tunay na Diyos, doon sila nalilito. Nauuwi sila doon sa Trinity. Ng Trinity ay isang misteryo at ang misteryo ay hindi maipaliwanag. Ba't ka maniniwala at sasampalataya sa isang aral na hindi maipaliwanag? Simple lang. Ang Diyos ay isa, ang tagapamagitan ay isa rin. Maliwanag na aral po yan. Di po ba, mga mahal na kapatid? Yan ang aral na dapat nating itaguyod sa pagpapalaki sa ating mga anak hanggang sa sila po ay tumanda, hanggang sa sila po ay magkaedad. Yan ang ating tungkulin, mga mahal na kapatid. Ayon po sa banal na kasulatan, ano ang mga salita ng Diyos? Bakit napakahalaga na ituro natin sa ating mga anak ang mga salita ng Panginoon Diyos? Ito po dahilan. Pakinggan po natin sa Jeremias. Ayan, noong nagsalita kayo sa akin, pinakinggan ko po kayo. Ang mga salita po ninyo ay kagalakan ko at ako'y sa inyo, O Diyos, na makapangyarihan. Yan ay ating nadidinig natin, malimit po yan eh. Di ba? Alam niyo, pagka binasa natin sa New King James Version, yan pong Jeremiah 15:16, ang inyong mga salita ay natagpuan ko. Kinain ko ang mga yaon at ang inyong salita'y sa akin ang kagalakan at kagalakan ng aking puso sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon Diyos ng mga hukbo. Diyan ay sinabi nitong si Jeremias na propeta, ang inyong mga salita ay natagpuan at kinain ko ang mga yaon. Tandaan natin, ang salita ng Diyos hindi pwedeng kainin literal. Ano po yan? Metaphorical o pagtutulad. Di ba, pagka tayo nakakakain ng pagkain gusto natin, nagagalak tayo. Di ba? Bakit? Nourishment po yun ng ating body o ng ating katawan eh. Ano ho katunayan na yung sinabi nitong si Jeremias na kinain ko ang mga salita mo ay pagtutulad, hindi literal ang ibig sabihin. Ang sabi nga dyan ayan ang mga salita po ninyo tagalakang ko. Di ba pagka ikay nakakakain ng pagkain literal, nagagalak ka. Nagkakaroon ka ng delight. Ang salita ng Diyos, sabi diyan, ang mga salita po ninyo ay kagalakan ko. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Huwag nating pakinggan yung mga salita ng tao na hindi nakabatay sa salita ng Diyos sa Biblia. Tungkulin natin po na alamin kung ano nakasulat sa Biblia. Ngayon,
Paano pinakita ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Ang sabi diyan sa aklat ng Deuteronomio, ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman maging ng inyong mga ninuno mula pa nung una. Ginawa ito ni Yahuwah o ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon o ni Yahuwah. Tagpo ito na ang Israel ay nakalaya na sa paglalakbay sila mula sa Ehipto. Ginutom sila ng Panginoon Diyos. Ano layunin ng Panginoon Diyos? Para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat alam ninyo, sa dami na ng mga himalang ipinakita ang Diyos sa mga Israelita noon, ayaw pa rin buong manampalataya sa Diyos eh. May pagdududa pa rin eh. Kaya diyan ang sabi, binigyan niya kayo, o sabi ni Moises, ng mana. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno nung una. Ano layunin? Para ituro sa inyo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Yang turong yan ni Moises sa Israelita. Pinagdiinan niya. Salita ng Diyos ang mahalaga. Kung ang pagkain ay nakapagdudulot ng ligaya at kabusugan sa tao, ang salita ng Diyos higit sa lahat ay kailangan natin para mabusog. Hindi lamang ang ating pong kalalaman, kundi pati ng ating kaluluwa. Kaugnay niyang sinabi ni Moises sa Israelita, ng salita ay, ang sabi niya, ay hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sinabi din niya ng Panginoong Yahushua sa Mateo, pero sumagot si Yahushua, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Inulit lang ng ating Panginoong Yahushua. Para ipakita, mga kapatid, para ipakita sa atin, sa ating panahon, na ang salita ng Diyos ang napakahalaga. Hindi natin dapat baliwalain ang mga salita ng Diyos. Napaka-importante po ng mga salita ng Diyos. Ang maidudulot ng mga salita ng Diyos sa atin ay hindi kayang ibigay ng ating pagkain literal. Tatandaan po natin. Bakit nais ng Panginoon Diyos ng bawat pamilya sa pangunguna ng padre de pamilya at ina ay magbigay sila ng payo ng mga salita ng Diyos sa kanilang pamilya. Yun ay sustansya na kailangan ng ating mga kaluluwa. Bakit mahalaga? Pakinggan po natin ito pa sa Aklat ng Awit. Paano pinatunayan ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Ang kautusan ng Panginoon o ni Yahuwah ay walang kamalian. Next slide. Next slide. Ito po. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Una, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ano ibig sabihin? Perpekto ang salita ng Diyos. Pero yung original na pagkakasulat o manuscript ng salita ng Diyos, perpekto yun. Pero mula roon, nagkaroon ng pagsasalin-salin. Kaya lumalabas parang may contradiction. Kaya dapat talaga maging logical at maging aware tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. Pag mayroon kayong na-encounter sa inyong pagbabasa na para bang, teka muna, mukhang kontra-kontra ito. Meron pong maling salin dyan. Sigurado po. Kaya ang dapat natin gawin, ipaghahambing-hambing natin sa iba't ibang salin. At kung atin pong bibigyan po ng pansin, may mga salin na talagang nilikot ng mga pare. Nilikot po ng mga pare. Maraming salin yan. Kaya sa atin po na pagbabasa, kailangan buong ingat. At sa ating pong pagbabasa, malawak ang ating pangunawa. At aware tayo sa mga distorted at mga twisted na mga talata ng Biblia. Binago kasi ng ibang nagsisalin para pumabor sa kanilang pananampalataya. Ang sabi niyan ito'y salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Totoo o hindi totoo? Totoong-totoo po yan.
sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng lakas para tayo magpatuloy anuman ang ating nasasagupa. Ang mga turo ng Panginoon ni Yahuwah ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ni Yahuwah ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ni Yahuwah ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Yung tamang salin, malinaw na nagbibigay liwanag sa kaisipan. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Ano pa sabi? Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod may dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian, kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Diyan naman ay talagang ipinakita ni Haring David ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Mahalaga ba ang ginto? Lalo yung purong ginto? Aba, opo. Mahalaga din at matamis ang pulot pukyutan? Aba, opo. Napakamahal bilhin yan. Pero ang utos ng Diyos, higit kaysa roon, sa gintong puro at maging sa pulot pukyutan. Bakit? Sapagkat may dakilang gantimpala ang pagsunod sa utos ng Diyos eh. Yan pulot pukyutan, pag kinain mo yan araw-araw, magkakaroon ka ng diabetes. Yang purong ginto, nako, hindi ka mapagkakatulog niyan, baka nakawin sa'yo. Pero ang salita ng Panginoon Diyos, nagbibigay babala, dakilang gantimpala ang ibinibigay niyan. Nagkakaroon tayo ng inspirasyon gawa ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po ni Haring David hindi namin napapansin ang aming kamalian, kaya linisin niyo po ako sa kasalanang hindi ko nalalaman. At ayaw niyang paalipin sa kasalanan, kaya kailangan niya salita ng Diyos. Ano naman ang sabi sa Timoteo? Lahat ng kasulatan isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Nakita ninyo ang kahalagahan ng mga salita ng Panginoon Diyos. Kaya mga mahal na kapatid, habang tayo po'y patuloy na binubuhay ng Ama, madagdagan, yumaman ang ating isip at kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos. Yan naman ang ating panghawakan ng buong higpit. Ngayon, eto po yan. Maring sabihin po ng iba, hindi ho talaga ako ang tunay na ama ng mga anak ng asawa ko. Ako po ay isang stepfather lamang. Kaya stepson ko lang siya, stepdaughter ko lang siya. Ang ibig bang sabihin, kung hindi tayo ang biological father o mother ng mga anak ng ating asawa, halimbawa, hindi ba tayo nananagot na sila'y ating ipagmalasakit din? Pakinggan natin ito, next slide. Ito ho nakasulat. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Yahushua Kristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose, na magiging asawa niya, ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Yahushua dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Yahushua. Hindi na kailangan ipaliwanag yan. Malinaw na po eh. Di ho ba, mga kapatid? Kaya itong si Jose, planong iwan itong si Maria sapagkat nabuntis, hindi naman niya sinipingan. Nagpakita ang Diyos, nagpadala ang Diyos ng anghel at pinaliwanag sa kanya. May dahilan, huwag mong iwan. Bakit? Igawa ng banal na espiritu yung kanyang pagbubuntis para matupad yung kasulatan, yung hula ng mga propeta na magbubuntis ang isang birhen. At yan ay si Maria, manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin ng salitang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya kung ikaw ay kay Yahushua, na yan ang ipanganganak ni Maria, di ba? Nang magiging stepson ay ni Jose. Ang Yahushua, ang ibig sabihin ng salitang Yahushua, kasama natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin Diyos ang Kristo. Ang Diyos ng Kristo ay ang Panginoong Diyos na si Yahuwah. Kaya Emmanuel, sapagkat kasama natin ang Diyos. Ang tanong, nang magising itong si Jose, kinontra ba niya yung ipinakita ng Diyos sa kanya sa magitan ng anghel sa panaginip? Ba hindi? Yun ang sabi. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Kaya diyan ay ating mapapansin ang pagtalima nitong si Jose sa aral ng Panginoon Diyos at sa iniutos ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Hindi ho niya hiniwalayan. Itong si Maria, manapa, mga kapatid, ay kanyang tinugon at sinunod ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Ngayon, paano ho natin na mapatutunayan na talagang tinanggap ni Jose ang kanyang tungkulin na maging bahagi sa buhay ni Yahushua, bagaman hindi talaga siyang biological father? Ito, next slide. Ganito ang ating mababasa. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Yahushua. Sinunod o hindi sinunod? Sinunod ni Jose ang bilin ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Siya pa nga ang nagtuli pagkaraan ng pagdating ng ikawalong araw. Kasi yan po ang Jewish tradition na pagdating ng ikawalong araw, ang sanggol na ipinanganak na bilang Jew ay tinutuli at saka pinangalanan ni Jose na Yahushua. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Dumating ang araw na maghahandog sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Ang Kristo yon. Yung sanggol na yon na dinala sa Jerusalem ni Jose at Maria para ihandog ay si Yahushua. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailang ihandog sa Panginoon. Kaya napakahalaga pala ng panganay, katulad ng Kristo. Kaya alam nyo, pagkatapos na maipanganak ang Kristo, saka lang sumiping itong si Jose kay Maria, nagkaanak pa sila. Kaya itong si Yahushua ay mayroong mga half-brother, di ba? Sa kay Maria, dahil sa itong si Jose, hindi naman niya talaga biological father. Pero ang mapapansin natin ay talagang pinangalagaan, inasikaso, pinalaki, inihandog nitong si Jose at ni Maria ang kanilang anak na ito ay si Yahushua, nang sanggol pa si Yahushua. Ano yon? Yun ang care, yun ang pagmamahal, yun ang pag-aaruga, yun ang pagpapalaki ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, mga kapatid, hindi man natin, biological son o kaya biological daughter, ay nananagot pa rin tayo. Sapagkat sabi nga sa batas, legal father ka. Di ba? Legal kang ama. Kahit hindi biological. Legal ka pagka ikaw ang nagpalaki, kasama na yung asawa,
Pinalaki natin sa magandang pag-uugali. Pinalaki natin sa pagsunod at paggalang sa mga magulang, paggalang sa ibang mga tao, pagmamahal sa kapwa. Pinalaki natin sila na gayon. Ang ibig lang sabihin, ang ganyang uring mga bata, yan po ang magiging mabuting mga taong mga mamamayan, makakatulong sa kapwa, makakatulong sa ating gobyerno, at makakatulong sa pagkakaroon ng kapayapaan. Kaya tayong mga ama, kasama ng lola at lolo hanggat buhay pa, tungkulin po natin na tayo po ay magturo at pangunahan natin sa paninindigan, sa paglilingkod sa Diyos ang ating mga anak, kasama na po ang ating mga apo. Kailan po malalagot itong tungkuling ito? Pagka binawian na tayo ng Diyos ng buhay. Pero hanggat tayo may buhay at lakas, mga mahal na kapatid, ipagmalasakit po natin ang ating mga anak. Pangunahan natin sila sa mga pagsamba, sa mga bahay-bahay. O, sapagkat nung wawasak yung ikalawang templo, ay nagtipon ang mga alagad sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang lugar na yon? Sa kanilang mga tahanan, mga kapatid. Marami tayong mababasa. O, ang sabi nga po roon sa aklat ng mga gawa, sa unang Korinto 16:19, ang sabi, kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asya, kinukumusta rin kayo ni Aquila at Priscilla at mga mananampalataya nagtitipon sa kanilang tahanan. Kayong sinasabing huwag niyong pabayaan ang pagtitipon, yan ang pagtitipon sa sambahayan. Sapagkat ang templo na ay hindi yung literal, kundi ang templo na ay yung mga mananampalataya. Nagtitipon yun sa tahanan. Yan ang hindi dapat pabayaan. Pagsambang, pagtitipon sa sambahayan. Ano pa ang sabi ng Biblia sa Roma 16:4-5? Ang sabi pa nga po roon ay ganito, ang sabi, ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Roma 16:4-5. Kaya ang ating ginagawang pagtitipon sa sambahayan ay naka-pattern sa buhay at paglilingkod ng mga tagasunod ng Kristo noong unang siglo nang mawasak na ang templong literal. Kayo na kasi ang templo eh. Ano pang sabi? Sa Gawa 12:12, nang maunawaan niyang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan Marcos. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nananalangin. Kaya yung sinasabi sa Hebreo, huwag niyong kalilimutan ang pagtitipon. Yan ang pagtitipon ng mga unang Yahusyano, mga tagasunod ni Yahusya sa kanilang mga tahanan. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Kanginong tungkulin yan na ating paalalahanan ng ating asawa at mga anak na huwag pabayaan ang pagtitipon sa bahay-bahay na pagsamba. Tungkulin ng ama. At kung wala ng ama, tungkulin na iniaatang ng Diyos sa asawa o sa isang ina. Mga mahal na kapatid, ang tanong, kapag tayo nakakasamba, lumalakas ba tayo? Pagka tayo nakakatanggap ng salita ng Diyos, yung mga problema ba natin naiibsan? Kapag tayo ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos na nagbibigay ng inspirasyon, tumitibay ba ang ating paninindigan? Opo, mga kapatid. Marami ang kapatid ang talagang gustong-gustong laging may pagsamba. Gustong-gustong makarinig ng mga salita ng Diyos sapagkat ito po ang tanging nagbibigay sa atin ng pag-asa sa mabibigat nating dinadanas ngayon sa buhay at sa mabigat at kawalang kapayapaan sa mundo. Mga mahal na kapatid, sana ating pong gampanan ang mga ama o ang ating mga tungkulin. Huwag natin pabayaan ito sapagkat ito'y banal na tungkuling iniatang sa atin ng Diyos. Yan pong ating ipapanalangin sa Ama. Tumayo po kayo. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Tinuturuan mo po kami ng aming tungkulin, kaya mo kami nilikha ay para kami po'y sumunod, matakot sa iyo. Pero itong tungkuling ito sa pulmula, iniatang mo na sa lalaki. Katulad ni Adan,
Kaya lang nalaman ng kanyang asawa ang mga pagbabawal at kautusan ng Diyos na iniutos ng Diyos kay Adan o sa kanya sapagkat itinuro niya sa kanyang asawa. Ganon din po ang mga unang mga lingkod mo. Ito rin ang tinig na gusto mong makarating sa amin. Kaya hindi basta napakaliit ng tungkulin bilang ama ng sambahayan. Ang totoo napakadakila ng saguting ito sapagkat ito'y banal na tungkuling ikaw ang nag-atang sa bawat isa na padre di pamilya. Sana magampanan namin ito ng buong puso, ng buong pagmamahal, ampung paggalang sa iyo, sapagkat ang utos mo ay mahalaga. Higit ito sa purong ginto at sa mga bagay na pinahahalaga ng tao sa buhay na ito. Aming dalangin sa iyo na sana, Panginoon, tulungan mo kami sa pagpapatupad ng iyong mga utos. At sana naman ang aming mga anak at ang aming mga apo magkaroon ng malambot na puso na sumunod at gumalang sa mga aral mo. Ayaw namin sila'y mapariwara sapagkat maraming mga kabataan ngayon na ang naliligaw. Hindi lang kukunti. Maraming mga kabataan ang walang respeto sa magulang. Ang iba ay kanilang ginagawa ng masama ang kanilang ama at ina. Ayaw naming maging ganon ang aming mga anak at mga apo. Kaya aming ipinamamanik, Ama, dagdagan mo po kami ng takot sa iyo. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Pahalagahan namin ang mga iniutos mo upang ang bawat isang sa amin ay makatupad. At sa bawat panahon na aming ina ipatutupad ang aral mo, maligaya kami, nagagalak kami, sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay dakila. Aming panghinihiling sa iyo, sa konting panahon na nalalabi sa mundo, Ama Diyos, masusuong kami sa panganib. Masusuong kami sa iba't ibang kahirapan at mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Huwag mo kaming iiwan po, Ama. Maawa ka po sa amin. May hangganan ang aming pagtitiis. May hangganan ang aming lakas at kakayanan. Kaya ang aming panalangin palagi, pagka kami ay halos panghinaan ng loob, Ama, lalapit kami sa iyo. Pakinggan mo sana kami. Huwag mo kaming pababayaan na mawala ng pag-asa. Aming hinihiling sa iyo, pagka kami halos malugmok sa pagsubok, itayo mo naman kami, Ama. Hilahin mo kami papunta sa iyo upang kami patuloy na magsilbi, na maging halimbawa kaming mga magulang sa paninindigan sa panig mo at ng iyong katotohanan. Ang mga may sakit na nasa ospital, sana pagalingin mo rin ang mga kapwa-tao namin na nandoon sa digmaang lugar na magugulo. Ama Diyos, alalahanin mo rin sila. Tao din sila na dapat naming mahalit ipanalangin sa iyo upang magkaroon pa sila ng pagkakataon na sila may makapakinig ng iyong mga salita na kailangan ng bawat isa sa amin. Salamat po. Salamat ng marami. Dininig mo ang aming panalangin. Yan ang aming pananampalataya sapagkat sumasampalataya kami na hindi mo kami pababayaan. Ito hinihiling namin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.
Meron tayong mga tagubilin po, mga mahal na kapatid. You can give your donations at www.ofirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please share our faith to others and tell them that they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or through our website www.churchofyahushua.org. Patuloy nating binabasa ito para sa buong sangkatauhan. Timoteo, first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, sa lahat ng tao. Panalangin natin for the kings, mga leader ng mga bansa, all others who are in authority, maging ang mga na-autoridad ng reliyon, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Maasa kami po na ito'y maliwanag po sa lahat hanggang sa muli nating pagsamba, natatapos na po tayo.